Dumiretso sa Korte Suprema sa halip na magtungo sa Kamara ang pinaimbestigahang social media influencers at political vloggers. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Sama-sama sa Korte Suprema ngayong araw ng Martes, Pebrero 4 ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito'y para hindi magkomentaryo sa iba't ibang issue sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa Kamara sila pinatatawag para paimbestigahan sa issue ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, nahusgahan na sila ng House Tri Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-ano mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner. Bukod dyan, naniniwala rin ang grupo na mali ang pagpapaimbestiga ng TRICOM dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Isang petition for certiorari ang hinihain ng grupo laban sa Kamara, TRICOM at mga chairperson nito. Kasama na ang hiling na ipahinto ang pagdinig at ang pagpapatawag sa online influencers at political vloggers. Ang TRICOM naman, pinatawa ng show cause order ang grupo. Not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila. Umaasa naman ang grupo ni Attorney Cruz Angeles na papanigan ng Supreme Court ang kanilang petisyon. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Mga political content creator na align sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-ubas yung mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated.
namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito, no, na ginagamit, they are weaponizing our respected institutions against ordinary citizens who are just practicing their God-given right to free expression, the right that is higher than any other right that we have. God-given right, birthright ng Pilipino yan. So yan yung ipinaglalaban natin at ipinaglalaban din natin most of all ang ating bansa, ang bansa na ibibigay natin sa ating mga anak. So hindi kami humarap. Cellphone lang, humarap. Hindi kami humarap sa House ngayon kasi we do not recognize. Mas alam mo, mas maganda yung early 60. Sabi ko tayo. We think that it is unconstitutional. Okay, go ahead. Attorney Vicky, good afternoon. Ano po ma'am yung balak po natin i-file? Nagpapayag kami ng petition for certiorari prayer for temporary. Ang laman ng petition ay tungkol dito sa pagdidinig ng Kongreso tungo sa paggamit ng social media. Maliwanag para sa amin kung ito ay paano para malimit o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag. Ito po ay narasigsadong karapatan sa ilalim ng salitang wala. Dahil dito, kailangan namin siguro Korte Suprema ang mga privileges na po ay mga established na cases na po na nagsasabi na kapag ang nire-regulate nila ay content, kailangan strict po talaga at kailangan may standard. Ngunit bago pa man po nagpatawag ang pagdidinig nito, itinatawag na nila ang ilang mga influencers, vloggers, pseudo political analysts, pseudo journalists, narco vloggers, solo vloggers. So we feel that there is something wrong. So mahalaga, madalhin namin tamang review ng statement ng Korte Suprema. Bigyan naman po kayo ng kopya ng pagdidinig mamaya. So dito, hindi po muna kami tumungo sa Kongreso para sa kanilang pagdidinig dahil ang stand namin dito ay pati yung pagdidinig ay hindi po constitutional. So we're going to be at the pamatay. We're here. Professional namin yung ginagawa ng CARICOM laban sa akin at sa mga kasama ko. Hindi naman po kami kriminal. Hindi po kami gumawa ng masama. Sinasabi lang po namin yung totoo even if it is inconvenient for those who are in power. Itong ginawa nila, gusto nila kaming pigilan. That is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression, and of the press. So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tigilin itong investigasyon na to. Because that is not fair to us. Kung nagawa nila ito sa amin, paano na lang kaya kayo? Nagawa rin kay Kernel Rialdo. Yes. Kaya po, obserbaran niyo po kung kami pupunta doon sa hearing. Obserbaran po ninyo kung paano nila kami i-treat. If they will give us their respect or if they will indemnify us, makikita po ninyo yan. Kung kaya nilang gawin yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyo. And it's time for us to rise together. Ito yung panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa akin lahat. Kukunin nila lahat. They will not stop. They will judge us all. Dahil hindi nila
rito. Huwag kalimutang mag-like and share sa mga YouTube channel. Alon palagi kayo